Merong mas makapal, meron pa isang picture na psoriasis na pero parang iba na yon. Yes. Oh, so iba't ibang klaseng balakubak. Ano ba maganda dito? At saka falling hair din, kasama na rin dito. Yes. Ang balakubak nakakakos ng falling hair. So, yung mga pasyenteng medyo maninipis yung buhok, kailangan yung kanilang balakubak makontrol natin. So, how do we control it? Anti-dandruff shampoo. Meron po akong technique. Pag gumamit po kayo ng anti-dandruff, Head and Shoulder, Nisoral, kung ano man po siya, 2 application po. So, meaning to say, lagyan po natin basain po natin ng tubig yung ating buhok. Ano po, nag-shampoo na po kayo. Tapos po, banlaw, maglagay po ng pangalawang beses. Massage onto the scalp, mga 5 minutes po. 2 applications para mas mabisa po siyang pumasok sa anit. Anong klaseng Shampoo. anti-dandruff? Oo, anti-dandruff. Yung mga Head and Shoulders, Nisoral, Clear Shampoo. Pwede natin gamitin na yun. Pero double application. Tapos po, usually, pag ganito po, we tell the patients wag po masyadong tense. Pag masyadong tense, lalo pong nagiging worse yung kanilang dandruff. Pag laging pinapawisan, doktora, lalo na yung mga bata, minsan kasi elementary pa lang, nagda-dandruff na. Correct. Correct. So, ganun din, we tell them to use the anti-dandruff pero 2 application. Kung sobrang tigas ng kanyang dandruff, pinalalagyan natin ng overnight yung virgin coconut oil o kaya virgin olive oil para lang lumambot yung kaliskis pagkatapos paliguan sa umaga para matanggal yung mga balakubak. At saka pag sobrang kati, kinakamot nila yun nagkakasugat tuloy yung kanilang anit. So, pwede natin bigyan ng antihistamine para matigil yung pangangati. Anong klaseng antihistamine ang mura na pwede sa umaga? Loratadine is antihistamine na hindi masyadong nakakaantok, no? Yung sa gabi naman, kung gusto nila, yung cetirizine, may mga generic na niyan, Willie. So, pwede nilang bilhin yan sa Mercury. So, o kaya sa mga pharmacy. Sa falling hair, nalalagas? Ganon din? Sa dandruff, talaga nakaka-cause yun ng falling hair dahil doon sa pangangati So, pag na-control nila yung dandruff, pwede ngayon mabawasan yung kanilang hair loss. So, unti-unti, babalik yung kanilang normal hair loss every day. May pagkain ba para sa buhok? Lalagyan Oo ng, nga. ano ba? Parating tinatanong yan. Oo. Kung ano bang maganda daw sa buhok, pagkain, Unfortunately, wala talagang one single pagkain maganda sa buhok, balat, kuko. Wala po Everything po in the diet. Mayroon kayong adequate carbohydrates, proteins, and fat. Pero if you look at it, ang skin po, more protein rather than the fats and carbohydrates. So, what I ask my patients to do, dapat, well-balanced diet, nag-exercise, sunlight, if that's not a problem, and then, happiness. Doktora Cathy, sa buhok, yung iba nagpapa-straight, nagpapa-kulot, nagpapa-color. Yes. Ano yung pwede at hindi pwede na good for the hair? Okay, meron akong technique Meron akong technique para sa ating kasi ito mismo ginagawa ko dahil sa ako rin mahilig magpakulay ng buhok Ang ginagamit ko pong conditioner, yung pong treatment, hair treatment. So yung conditioner po para sa akin kasi hindi siya ganun ka lapot Gusto ko po malapot. So yung ginagamit ko pong conditioner pag naliligo po ako o nagsha-shampoo, yung hair treatment po. Ito po yung nasa jar. Yun po yung gamitin natin. Medyo liberal po yung Anong brand yun? Meron ba? Maraming brand nun, Willie. Para hindi lang malito yung kababayan natin, anong yung murang brand na okay naman? Meron pong mga cream silk. Yun, Pwede ba yun? pwede yun. Cream silk, yung ginagamit ko rin yun. Cream silk, Tresemme. Pumunta po kayo doon sa hair section ng grocery. Pero hanapin nyo po yung hindi nakabote, yung naka-jar po siya. Yun po yung maganda para sa hair ng mga nagpapakulay. Pero, really, yung mga nagpapa-straighten ng hair, usually ang ginagamit lang nila conditioner Kasi kung hindi, mawawala yung kanilang straightening of the hair. So, yun lang kasimple yung hindi sila nagsha-shampoo. Conditioner lang.